Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So maaga nga ako gumising dahil may mga estudyante akong aasikasuhin. At dahil mabilis nga mapanis yung sinaing namin, kaya naman naglalagay na ako ngayon ng suka para nga hindi na kami napapanisan. Habang nakasala nga yung sinaing, inagplansya nga muna ako dito at inuna ko lang itong mga uniform ng mga bata. Mas napabilis nga yung pamamalansya ko simula nga nung nagkaroon ako ng iron steamer ng Dirma. At hindi ko na nga rin ginagamit yung luma kong plansya at plano ko na nga lang yung ibigay sa mama ko. Maya-maya nga ginising ko na nga rin itong bunso ko para mapakain. Pagka ganito nga maaga pa, wala pa siyang ganang kumain kaya naman sinusubuan ko lang siya. May pasok nga rin yung asawa ko kaya naman sinandukan ko na siya ng kanin na babaunin niya. Itatapat ko nga lang din yun sa electric fan para nga lumamig kagad. At ito naman yung asawa ko kakatapos niya lang maligo. Nung lumamig na nga itong kanin, nilagay ko na nga ito dito sa may plastic at ayaw niya naman talaga na naglalagay sa baonan dahil hindi nga daw nagkakasya sa bag. Aba, yung binili ko nga lunch bag hindi rin nagagamit kasi nga hindi raw magkasya sa locker. Pagkatapos niya nga dyan magbihis, inubos niya nga lang dyan yung kape niya at maya-maya ay umalis na nga rin siya. At syempre, hindi makakaalis nang wala munang kiss ang minisis, charis. At dahil nakapasok na nga yung asawa ko, ay sige naman yung aasikasuhin ko. Hindi ko na nga pinilit si Gian na maubos yung pagkain niya at hindi ko naman siya pinipilit na kumain na marami sa umaga. Basta may laman lang yung tiyan niya bago pumasok sa school. Inutusan ko na nga rin si Sena na magligpit na itong mga unan at ipasok mo sa kwarto. Pagkatapos ko nga maliguan si Gia, ay binihisan ko na nga rin siya nitong uniform na plinansya ko kanina. Para nga lumuwag dito sa loob ng bahay at hindi nga nakaharang sa daanan nitong higaan, ipinasok ko na sa kwarto. Sinimplihan ko na nga lang tong ipit ko kay Gia dahil medyo nagmamadali na nga rin kami ng mga oras na yan. Kaso kahit medyo nagmamadali nga kami, naisipan ko pa rin siyang gupitan ng kuko kasi medyo mahaba na rin. 10 minutes nga bago mag 7:30, umaalis na kami ng bahay at malapit lang naman yung school dito. Pagka uwi ko nga, hinarap ko muna tong mga hugasin ko bago nga ako maglinis dahil medyo makalat nga dito sa may lababo. Wala na nga kaming malamig na tubig sa ref dahil yung dalawa naming lagayin nandito na sa lababo. Nagpakulo nga rin ako kanina ng tubig at kumulo na nga kaya sinalin ko muna bago ko nga binalikan tong hinuhugasan ko. Mahina nga yung tubig dito sa amin kaya naman gumamit na ako ng batya sa pagbabanlaw para nga hindi na ako matagalan sa paghuhugas. Pero dati pa man mahina na talaga yung tubig dito sa amin kaso mas humina pa nga nung nagsimula na yung summer. Hindi ko na nga tinapon yung tubig na ginamit ko sa pagbabanlaw at ito na nga rin yung ginamit ko dito pang imbis sa lababo. Malaking tulong din talaga tong minimap ko dito sa lababo at ito na nga yung ginagamit ko instead of pamunas. Nagpunas-punas nga lang din ako dito ng kaunti sa may kusina at hindi naman dito ganun kakala. Tutuluin ko nga muna ng bahagya pa yung mga plato bago ko nga isalansan mamaya. At dahil tapos na nga ako dun sa may kusina, dito naman ako sa may sala. Naboboringan na nga ako sa mga nakapatong dito sa floating shelves at sakto nga nung isang araw na dumating yung order ko, ang daming ang freebies. Kaya nga idea ko na yung iba ilalagay ko na nga lang dito pero bago yan pinunasan ko muna to para maalis yung mga alikabok. Kaso nga lang hindi ako ganun kagaling mag-decorate kaya naman nagkandalito-lito nga ako kung paano yung gagawin ko rito. Eto yung naunang ayos kaso pinalitan ko nga at binago ko rin para kasing ang pangit pagka masyadong matataas yung mga nilagay ko doon. Total naiurong ko na rin lang naman tong sofa kaya naman binacuum ko na nga tong likod tapos minap ko na nga rin. Simula nga nung tinanggalan ko ng balot itong sofa namin hindi ko pa nga rin ulit nababalutan dahil tinatamad talaga ako magbalot ng ganitong balot ng sofa. At ngayong araw na nga lang ako ulit sinipag dahil medyo nakakapagod din talaga magbalot nito at ang hirap. Vinacuum ko nga muna yan dahil ilang araw din yung walang balot. Though maganda yung mga ganitong sofa cover kasi nga balot na balot talaga yung sofa mo kaya naman hindi ka mag-aalala na marurumihan yung sofa. Ayun nga lang nakakapagod magbalot lalo na pagka mag-isa ka lang. Hindi ko na rin naman maantay yung asawa ko dahil mamayang hapon pa nga yun uuwi. Vacuum nga lang ako at nagmap tapos nagpunas-punas na nga rin pati na nga rin yung artificial plant. Hanggang ngayon nga ang dami pa rin nagtatanong kung eto bang olive tree ko dito sa loob ng bahay artificial. Opo, artificial po yan at kung gusto nyo nga rin yung link ilalagay ko na lang sa may comment section. Medyo nasobrahan nga ako sa kasipagan sa pagpupunas ngayon kaya naman nilubos-lubos ko na nga rin. Sa mga katimpot at timkahoy ko dyan, alam ko na makaka-relate kayo na pagka maalikabok na nga yung mga pinagpapatungan natin na kulay puti talaga namang halata. Kaya naman minsan hindi ko rin talaga maatim na hindi nga magpunas. Isa yan sa mga advantage pagka puti nga yung gamit mo kasi makikita mo kagad na marumi na. At dahil visible na nga to sa mga mata natin kaya naman wala na tayong choice kundi nga magpunas. Kaya naman nakakasipag din talaga maglinis pagka ganito nga yung mga gamit mo. Total sinipag-sipag na rin naman ako magpunas kaya pati tong coffee area ko ay hindi na nga rin nakaligtas. Pinunasan ko na nga rin yan pati nga yung mga nakapatong lahat dyan. Sa mga nagtatanong nga po pala kung saan ko nabili tong patungan ko dito sa may mini coffee area, ilalagay ko na lang po ang link sa may comment section. Ito nga mini coffee area ko, gusto ko nga sana tong i-upgrade sa mas malaki pa kaso nga lang sa ngayon nga hindi pa pwede dahil
dahil wala pa nga akong pagpupwestuhan. Para na nga rin ako nakapag house tour dahil mula nga sa kusina hanggang dito sa may sala, sa may kainan, lahat nga naisama ko na sa pagbibideo. Yung kwarto na nga lang yung hindi ko pa naipakita kasi yung mga anak ko nandun po natutulog. Masarap talaga maglinis no, pagka walang palakad-lakad ng mga bata. Hay, pagka ganito nga kalinis yung bahay namin, parang ang sarap-sarap huminga. At pagkatapos ko nga maglinis, ang sarap na nga rin magpahinga. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!